Kinabukasan, tinanong ni Phil si Mokuda kung ano ang kakainin nila sa tanghalian ngayon at kahit kakaalmusal lang nila, pero maganda raw na nag-iisip na para sa susunod at aminado si Mokuda na gusto niyang magpahinga. Biglang lumitaw si Dora at Soy at tinanong kung pababayaan ba sila nitong hindi kumain, para kay Phil ay okay lang na magpahinga siya pero siya lang din ang tanging marunong magluto. Ang tinutukoy naman ni Mokuda ay maghanda lang ng simpleng ulam tulad ng inihaw na karne at gulay, tapos tatapusin ng yakisoba. Pero biglang huminto si Phil para sabihing gawin niya iyon at nag-crave ito ng inihaw na karne. Ang problema ay wala silang grill at nagtanong siya kung pwedeng gumawa ang isang panday pero makikita siya kalaunan na pinaalis dahil humiling siyang gumawa sila ng isa, at sa isa namang panday halos muntik na siyang mapahamak. Pagkatapos nito ay makikita siyang kasama si Hugger at ikinwento nito na sikat ang Dolan dahil sa dungeon. Ipinagmamalaki ng mga panday ang paggawa ng mga armas kaya't ayaw nilang gumawa ng isang simpleng grill at karamihan ng mga panday ay mga duwende. Magaling sila at mataas ang kalidad ng gawa pero masungit ang ugali at mahilig sa alak. Nakakalimutan nila ang trabaho kapag nakainom kaya mas madaling kumbansihin sila kung alak ang dala nila imbes na pera. Pagkasabi nito ay ibinigay niya kay Mokuda ang bayad mula sa mga extra na nakuha sa dungeon at hiniling na bilangin niya iyon. Ngayon lilipat tayo sa tanghalian kung saan nagluto sila ng gyuden na karne. Habang kumakain sila tiningnan ng bida ang tindahan para bumili ng alak at humingi ng Japanese whiskey at nang dumating ito, binawasan niya ang tapang at tinataasan ang magic nito at gamit iyon ay pupunta siya para magpagawa ng grill. Pagpunta niya sa panday ay sinabi niya na may ipapagawa siya at tinanong siya nito kung anong armas ang gusto niya, pero ipinaliwanag niyang kagamitan sa pagluluto ang kailangan niya at iginiit ng duwendeng panday na kalimutan na niya iyon at halos masipa pa siyang palabas. Pero bago siya umalis ay tinanong niya kung mahilig ito sa alak. Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ng duwende kaya't ipinakita niya ang whiskey na binili niya. Nang buksan niya ito ay nabighani ang duwende sa amoy at kinuha niya iyon para e-serve at tikman at nang matiyak niyang masarap iyon, tinanong niya kung anong klase ng alak iyon dahil hindi pa siya nakatikim ng ganito kasarap. Dahil nakita ng bida na nagustuhan niya ang alak ay sinamantala niya ang pagkakataon para makipag-peace. Hinalok niya ito ng 5 bote bukod pa sa bayad kung tatanggapin nito ang request at pagkalipas ng ilang segundo na pag-iisip, pumayag ang panday ngunit sa kondisyong gawing 10 bote kasama ng bayad. Masayang pumayag si Mokuda at habang umiinom ang duwende, tinanong ng bida kung gaano katagal matatapos ang ginagawa niya at sinabi ng matanda na bumalik siya pagkalipas ng 3 araw, ipinahabol pa niya na ang presyo ay 350 gintong coins. Matapos ang lahat ng napagkasundoan at paalis na ang bida, pero bago siya umalis ay nagpakilala ang matanda bilang Ashsi dahil sa nainom nitong alak at pagbalik niya sa kanyang kwarto, nag-isip si Mokuda tungkol sa alak at kung paano mahilig dito ang mga Diyos. Habang iniisip niya iyon naalala niyang matagal na dapat niyang naipadala ang mga alay niya. Oo talagang malilimutin si Mokuda kaya't makikita natin siyang nakikipag-usap muli sa kanila at sinimulan nila siyang pag-alitan dahil nakalimutan niya sila. Pati ang isa ay nagbanta na parurusahan siya at itatali sa isang bato. Nagsorry ang bida at pumayag na pakinggan ang lahat ng hiling nila kaya't nagsimula si Ninrir na humiling ng lahat ng cake mula sa bagong tindang na-unlock niya. Si Ifesto at Bahamut naman ay ibang-iba ang gusto at ipinilit nilang kapag nakapag-unlock siya ng bagong tindahan, dapat ay isang liquor store ang piliin niya. Ibinunyag ni Ifesto na pinag-aralan niya ito at nalaman niyang mag-unlock siya ng susunod na tindahan sa level 40. Kaya inutusan nila siyang mag-level up agad at sinabi ni Agni na madali lang iyon kung babalik siya sa dungeon kaya inutusan siyang 3 na pumunta agad, pero pinutol sila ni Kishar at nilinaw na ang susunod na tindahan ay magiging beauty store para sa mga produktong pampaganda niya. Ang batang si Rosalka naman ay nagsabi na gusto niya ang seafood fair ng Hokkaido, namangha si Mokuda sa dami ng nalaman nila tungkol sa mundo niya. Gayunpaman ay ipinakita niyang may paninindigan siya at sinabi niyang hindi siya magpipilit mag-level up. Nagbanta pa siya na titigil siya sa pagbigay ng alay at ibabalik niya ang kanilang biyaya kung ipipilit nila iyon. Nang marinig nila ito ay nagpanik silang lahat kaya kumalma sila at nangakong mag-iisip muna sa kanilang ginawa. Pagkatapos nito ay nagmungkahi si Kishar na bilang celebration ng pag-unlock ng bagong tindahan, dapat ay taasan niya ang limit ng paggastos nila. Kaya nagkasundo silang lahat na doblehin ang kanilang pwedeng gastusin at walang choice si Mokuda kundi pumayag, kaya hiniling niyang piliin na nila ang mga produkto nila at isa-isa nilang pinili ang gusto nila at matapos maibigay ang lahat ng alay,
sobrang pagod ang kawawang bida dahil sa kakupalan ng mga Diyos. Pagkatapos ng nakakapagod na usapang iyon magluluto siya ng isang malikhaing putahe kaya't kumuha siya ng malaking cockatrice at nilagyan ito ng asin at herbs, doon ay kinuha niya ang frozen pilaf para ipangpalaman at tinatakpan ito gamit ang bamboo sticks para hindi lumabas. Itali niya ang mga paa para hindi magbago ang hugis at nilagyan ng olive oil at inilagay sa preheated oven. Kailangan lang hintayin ito habang nilalagyan niya ng oil paminsan-minsan at makikita nating unti-unting kumukumpleto at kumikinang ang balat. Pagkatapos ay hiniling niya kay Soy na gumawa ng plato at baso kaya binigyan niya ito ng mga bato para gawin ang mga iyon. Minold ito ni Soy hanggang sa maging mga plato at saka lumabas ang inihaw na cockatrice na may palamang pilaf. Hiniwa ito ni Mokuda at ni-serve kasama ng bigas sa loob. Simple lang pero masarap at sinabi ni Dora na malutong ang balat at malambot ang karne. Nagustuhan naman ni Fel ang bigas dahil sumisip-sip ito ng sabaw at taba at matapang pero sabay malambot ang mga lasa. Iyon ang natatanging detalye ng buong ulam. Naalala ni Mokuda na matutulis ang mga buto pero kinain lang iyon ng iba na parang wala lang at para sa dessert, gumawa siya ng flan para sa lahat at ngayon na nakuha na nila ang dungeon at nagkapera na, nagtanong sila kung ano pa ang dapat nilang gawin, pero sa ngayon ay matutulog muna sila. Samantala ay nag-e-enjoy ang mga Diyos sa pagkain at nakipag-usap si Bahamut kay Hefesto tungkol kay Mokuda at sa pagtaas ng level. Iniisip niyang kung magkakaroon sila ng liquor store ay makakatikim pa sila ng maraming alak, pero ayaw nitong mag-level up. Ipinagtapat ni Hestia na hindi sila pinagbawalan na bigyan siya ng isang partikular na kakayahan, dahil pareho sila nang naiisip at doon ay napagdesisyonan nilang bigyan siya ng biyaya na kung saan doble ang experience na makukuha niya. Kinabukasan ay hinanap niya ang panday para ibigay ang alak, kaya pumunta sila sa likod na kwarto para ipakita ang grill at sa tingin ni Mokuda ay napakaganda nito para sa pag-ihaw at iginiit ni Ashsea na inayos niya ang ilang bahagi sa plano, ibinaba ang presyo sa 300 dahil sa alak at nag-enjoy siya sa paggawa nito. Bago niya ito ibigay ay nagmungkahi siyang gamitin ang oras para tuluyang matapos ito at ayusin kung may kulang pa. Sumang-ayon ang bida dahil makakakain sila ng mas maaga at hindi na siya nag-aksaya ng oras at inilabas niya ang lahat ng karne at sinimulan itong lutuin. Sina Soy at Dora ay hindi makapaghintay na matikman ang bagong pagkain at sakto namang dumating siya na may dalang mga longganisa. Tinanong niya ang bida kung pwede niyang gamitin ang grill nito at walang problema kay Mokuda kaya pinagamit niya. Makikita natin ang duwende na nagluluto ng mga longganisang siya mismo ang gumawa. Sinabi niya sa bida na papatikiman niya ito ng ilan at nagpasalamat ang binata at pagkatapos magluto ay nagsimula si Mokuda na hiwain ang karne, inilagay ang mga sarsa sa mesa at sa ganoong paraan handa na ang kanyang inihaw na karne ng orc at karne ng astado na toro. Kaagad namang kumain ang tatlong matatakaw at pinuri ni Fel ang pagkaka-crunchy at juiciness ng karne. Dumating si Mokuda na may dalang mas maraming karne at sinabihan siya na tikman ito kasama ng wasabi sauce. Nang subukan niya ay naaliw ang duwende sa sarap at lambot nito at sinubukan din ng iba at namangha sila sa lasa. Sakto rin naman na sinabi ng panday na naluto na ang longganisa at inalok niya si Mokuda at nang matikman ito ay hindi niya maiwasang ngumiti dahil sa sobrang sarap. Sinabi ni Alay na kakainin niya iyon kasama ng masarap na alak at dahil dito, iginiit ni Mokuda na maghintay muna siya at hiningi niya ang alak at pumunta sa isang lugar na malayo para kumuha ng yelo, tubig at isang baso ng mithril at nilagyan niya ng yelo ang baso at doon ay ibinuhos ang whiskey, nagdagdag ng soda water at sa huli ay pinipiga ng kaunting lemon. Pagkatapos nito ay bumalik siya kay Ace at ibinigay ito at nang matikman ng matanda, hindi niya ito tinigilan hanggang maubos at sinabi ni Mokuda na sa isang banyagang bansa, tinatawag itong highball at napatingin si Alesh sa baso at binanggit na sa panahong ito, napakahirap makahanap ng yelo at higit pa dito ay wala itong kahit anong dumi. Ang tubig na may bula na nakalagay sa baso ng mithril ay talagang hindi normal at nagulat si Mokuda na napansin iyon ng matanda, pero ipinabatid ni Alesh na huwag siyang gawing tanga at di birong sinasabi ng lahat na ang kanyang pagawaan ang pinakamagaling sa Dolan. Lalong nagulat si Mokuda kaya tinanong niya kung ganoon ba siya kahalaga. Nalito si Ace at tinanong kung ano ba sa tingin niya siya at walang pag-alinlangan, ipinaliwanag ni Mokuda na inakala niyang isa lang siyang lasenggerong panday. Natawa si Alesh at inamin na medyo tama naman iyon at dagdag pa niya, hindi niya inakalang ang isang taong mukhang walang pakialam tulad ni Mokuda ang siyang sumasakop sa dungeon, hindi makapaniwala si Mokuda kaya tinanong niya kung paano niya nalaman iyon.
Sagot ng matanda ay pinag-uusapan siya ng marami sa lungsod. Pagkarinig nito ay natahimik lang si Mokuda at napaisip habang pinagmamasdan ang tatlo niyang matatakaw na kasama.